Ganito naman kami magluto ng adobong pusit. Yung hindi overcook pero malapot at nagmamantika ang sarsa. Naku, ang dali lang nito gawin. Ganitong sukat lang pala ng pusit yung pinakagusto kong pang adobo. At para naman malinis ito, dinan lang ng ganyan no, sa pagitan ng dalawang mata. Yan, yung lumalabas na yan ang bibig ng pusit. Itatapon na to. Sunod naman nito, yan, dyan sa may parting likuran, hugutin lang yung parang plastic. Itatapon na rin to. Silipin din itong tiyan ng pusit. Sakaling may nakain na isda, hugutin lang ito palabas. Ngayon, hugasan na ito ng ilang beses hanggang sa makitang klaro na ang tubig. Saka na ito patiktikin sa strainer. At matapos nga itong mapatiktikan sa strainer, ibabad na ito sa lime soda ng mga 30 minutos hanggang 1 oras. Sa ganitong proseso kasi ng pagbababad, natatanggal yung hindi kaaya-ayang amoy ng pusit at mas pinasasarap ang pagkakaluto nito. Ngayon, pwede nang maggisa. At tandaan lang na dapat malakas na apoy ang gamit dito. Pagka medyo mainit na mantika, sunod nang ilagay ang bawang. Matapos itong gisa-gisahin at ganyang naamoy na ang bango ng bawang, ilagay na ang sibuyas. Ganon din na gisa-gisahin ito hanggang sa maamoy na ang bango nito. Ngayon, pwede nang ilagay ang siling labuyo at yung siling haba. Manamis-namis nga palang lasa ng siling ito, pampasarap sa adobo. At ngayong naamoy na ang bango ng mga sili, pwede nang ilagay ang pusit. Patiktikin lang ito sa strainer. At yung pinagbabaran naman, itapon na. Maglagay ng dinikdik na paminta. Timplahan ng toyo. Maglagay na rin ng suka. At maglagay rin ng liquid seasoning. Pag walang liquid seasoning, pwedeng toyo na lang din. Lutuin ng 3 minuto. Haluin bawat minuto at huwag na itong takpan. Paalala lang na ingat sa paghahalo. Madali na kasing matanggal yung ulo ng pusit sa panahon ng pagluluto. Yan makikita na kahit hindi ito tubigan, kusa talagang kumakatas ang pusit. At dahil dito, kaya nga yung pinakamalakas na apoy ang gamit dito at hindi na rin ito tatakpan. Sa ganitong dami ng pusit, matapos nga ng 3 minuto, halos luto na to. Yan makikita na kulay gatas na to. Para hindi ma-overcook, agad na itong hanguin at itabi. Pagka overcook ang pagkakaluto ng pusit, matigas ito at makunat. Di na masarap kainin. Ngayong nahangon na lahat ng pusit, patuloy pang lutuin ng sarsa ng mga 4 hanggang 5 minuto. Sa malakas na apoy pa rin. Haluin lang ito bawat minuto, hanggang sa makuha na yung tamang lapot ng pagkakaluto nito. Hindi na rin pala ito tatakpan. Ngayon, pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. Naimasan. Magdadagdag pa ako dito ng durog na paminta. Ilagay na rin ang mga berdeng sili at igigisa-gisa lang ito hanggang sa maamoy na ang bango ng mga sili. Yan na medyo nagmamantika na yung sarsa at saka gusto ko na rin yung pagkakapalapot nito. Pagka nakuha na yung gustong pagkakapalapot ng sarsa, pwede nang ilagay yung mga nalutong pusit kanina. At paalala na lulutuin na lang ito ng 1 hanggang 2 minuto. Yan nakaluto tayo manin. Ready to serve na to.